Makibalita po ulit tayo sa mga kaganapan sa Senado. Naroon ang kasama natin si Sandra Aguinaldo. Sandra, ano nangyayari dyan ngayon? Yes, Jonathan, ngayon ang nagpapatuloy po yung tinatawag nilang heightened security dito sa Senado at ito nga po ay sa gitna ng alingas-ngas na di umano ay posibleng magkaroon ng second round ika nga yung tangkang pag-aresto kay Senator Bato de la Rosa kasi yan ang ugong-ugong dito, Jonathan, at kaya ang sitwasyon ngayon nakikita ko nakasara po ang mga gate ng Senado. Pati na rin yung isa pang gate doon sa side ng GSIS na kung minsan ay nakabukas nakasara ngayon at may mga security yan all over at narito rin bukod sa Senate security ay merong mga PSPG elements dito at ang ilan po sa kanila ay may mahabang kalibre ng baril. Ang utos daw po ng Senate President na si Peter Cayetano ay hindi po basta-basta magpapapasok kung hindi nila mabe-verify ang identity at ayon na rin po sa Sergeant at Arms na si Mau Aplasca ay hindi ang utos din po ay hindi dapat ibigay si Senator Bato de la Rosa at kung sakali man daw na magkakaroon ng pagpepresenta ng warrant of arrest ay makikipagpulong sila ng mahinahon kasama ang Sergeant at Arms at kasama na rin mismo si Senate President at kakausapin daw nila mabuti kung sakali man ngang darating dito ang mga kawani ng NBI. Gayunman, ayon po kay Sergeant at Arms, ay meron na silang namataan na di umano ay mga NBI personnel pero sila po ay nasa labas ng gate. At sabi niya kung ano't ano man, nakasara na yung mga gate, magpapadaan naman daw sila pero hindi basta-basta kailangan nilang ma-verify ang identity ng mga pumapasok sa Senado. So ngayon Jonathan, madalas ka rin naman dito, masasabi ko malayong-malayo ito dun sa usual na Senate security na nararanasan natin na tuwing pumapasok tayo dito sa Senado. At sa labas naman po ng gate, ay merong layer naman ng crowd control. Pero yan naman po ay nagbabantay doon sa mga nagrarally po. Dito meron pabor kay Senator Bato at kahapon naman po may dumating din naman na hindi pabor sa kanya. So yan po inaingatan din naman na magkagulo doon sa labas ng Senado kung kaya may din po ang pinapatupad na seguridad. So yan muna, Jonathan, ang pinakahuling ulat mula dito sa Senado. Jonathan? Yes, Sandra, nakita natin sa video, nasa labas, nasa gate, nasa loob ng gate, si Sergeant at Arms na in charge ngayon, si Retired General Mau Aplasca. Anong ginawa niya doon? Alam mo ba, Sandra, kung ano yung, may mga kinausap ba siya doon na mga otoridad? Yes, nag-iikot siya ngayon, galing siya sa kabilang side, yung side ng GSIS. May gate sila na sinashare doon. Pero at the same time, dito sa side naman na usual na pinapasukan talaga ng publiko, ng pangkalahatan, ay kinausap din niya yung mga security, kasi meron dito parang private security agency sila. Pero sila yung nakatalaga na mag-secure dito. Kinausap din niya, pinagbilinan, kinamusta, gano'n. Pero bukod dyan ay nag-iikot siya, pati doon sa labas, lumabas siya para kumustahin naman yung mga pulis na nandoon sa linya. So kina-clarify niya lang na iiwasan nila na maging magulo yung sitwasyon at yun nga daw kung sakaling merong talagang darating dito para magpakita ng warrant or mag-serve ng warrant, kakausapin nila ito ng maayos. Jonathan? Oo nga, talagang elevated security kasi yung gate naman dyan sa Senado, nakita ko sa video, pag pumupunta tayo dyan, nagko-cover, wala naman yung mga barbed wire. Pero ngayon, may barbed wire mismo doon sa tapat ng gate, Kailan lang yun? Ngayon lang ba inilagay yun, Sandra? At para saan daw yun? Dito lang talaga yan. Itong medyo, bukod dyan kasi, di ba naalala mo, nung Lunes, ay meron na rin tension dito, ika nga. Doon na rin talaga nagsimulang isara ng pangmatagalan. Kasi dati kung isasara man yan, bubukas din maya-maya. Pero ngayon talaga ay halos sa buong araw na yan nakasara. At meron din nilagay na barbed wire. Jonathan? So hindi na basta-basta nakakapasok ang mga sasakyan at ang mga tao doon sa gate, Sandra? Paano? Paano ang proseso kapag may gustong pumasok sa loob ng Senado?
Kaninang umaga, doon sa main gate na usually ginagamit ng publiko, nakapasok pa kami, drop off, tapos lilipat na doon sa parking sa labas, no, yung open parking nila. Pero ngayon, hindi rin namin alam kung paano makakalabas. Ang nakikita ko ngayon, Jonathan, as we speak, bumubukas pa yung GSIS side na gate para naman makadaan. Pero so far, ang nakikita ko ay mga, kumbaga, magagarang sasakyan na parang VIP cards yung dumadaan doon ngayon. Nakasara din yan. Pero habang nag-uusap tayo, bumubukas siya tuwing merong dadaan na sasakyan. So I guess sinasala nila talaga yung lumalabas-pasok dito sa Senate premises. Jonathan? Ibig sabihin, Sandra, kung may darating man na mga ahente ng NBI doon sa sinasabing posibleng pagsisilbi ng arrest warrant kay Senator Ronald Bato de la Rosa, diyan sila dadaan sa main gate at ang sinasabi ni Retired General Aplasca ay tinitiyak niya na walang mangyayaring kumusyon. Di tulad nung nangyari nung Lunes na nagkahabulan. Ibig sabihin, kung may darating man na NBI agents at magsiserve ng warrant, siya mismo sasalubong, maayos na dadalhin kay Senator Bato? Ganun ang mangyayari, Sandra? Ang sabi niya sa atin, kung ma-verify nila na talagang merong darating dito na otoridad at merong warrant of arrest, ay haharapin niya ito at pati na rin si Senate President Alan Peter Cayetano. At bukod dyan, ang napapansin natin kasi sa gate pa lang talaga, na-verify na talaga yung mga identity, like yung mga pangalan ng media, may listahan na doon sa gate pa lang. Dati kasi, di ba, nasa lobby ka na. Saka ka lang ma-verify talaga yung exactong pangalan mo, yung ID mo, etc. Pero ngayon sa gate pa lang kasi naalam na si anong pangalan. So, kumbaga doon pa lang magkakaalaman na sa gate pa lang. So, hindi katulad dati na maaring nasa loob na, no, bago magkaalaman kung ano talaga yung identity ng isang tao. Jonathan? Sandra, nakita mo ba ngayon si Senator Bato de la Rosa? Kasi sinasabi kanina, lumabas siya around 4 p.m. mula doon sa sesyon, sa plenaryo. Tapos may mga report na nagsasabi na bumaba siya, sumakay siya ng elevator kasama yung kanyang abogado, pababa sa Senado. Tama ba yon, Sandra? May nabalitaan ka bang ganun at nakita mo ba siya? Ang nakita ko lang, Jonathan, ay yung pagsakay mismo sa elevator. Kaya lang hindi clear talaga kung talagang kumbaga lumabas sa elevator nung nasa baba ito o nung pag-akyat ito. Kasi ang office niya kasi ay nasa taas, no? At saka siyempre parang giingat din siya namang lumabas talaga ng premises ng Senado. Kaya nakikita namin sa buong araw naman kasi in and out lang din sa lumalakad dito sa paligid at nagpapa-unlock ng interview. Pero ngayon, this time, ayaw niya magbigay ng pahayag nung nakausap ng ating team doon sa may elevator. At apparently medyo talaga yung nakikiramdam sila kung ano yung ilalabas halimbawa ng Supreme Court at ganun din yung itong alingas-ngas kaugnay sa posibleng pag-aresto sa kanya. Jonathan? Sandra, nung nakita mo si Senator Bato doon sa elevator, kamusta yung mood niya? Ano ba? Relax ba siya? Seryoso? Ano yung nakita mo doon, Sandra? Oo, seryoso siya. Seryoso siya. At parang nag-wave lang siya na hindi mo na siya magsasalita. Unlike yung earlier in the day na medyo na na siya, no, na kumbaga gumagaan na yung pakiramdam niya kasi rin talagang sinusuportahan naman siya ng majority senators dito. Pero kanina medyo seryoso si Senator Bato. Dumalo siya ng sesyon gaya naman ng sinabi niya. Pero hindi siya nagpa-participate doon sa pagsasalita sa floor. Jonathan? Oo, ang inaabangan kasi natin, Sandra, no, kung ano yung desisyon ng Supreme Court doon sa hinihain ng TRO doon sa arrest warrant ng ICC. Kasi kapag yun ay na-deny, possible na siyang silbihan ng arrest warrant ng NBI. Pero pag kung yun ay granted, hindi mapipigil muna, no, yung pag-aresto kay Senator Bato. Tama, Sandra? Yes, tama ka. At one thing din na gusto ko i-share sa iyo, Jonathan, ay narito yung abogado the whole day, narito ang abogado ni Senator Bato de la Rosa, si Attorney Israelito Torion. At sinabi nga niya na nakaantabay sila dyan. Yun nga lang, positive thinking daw ang ginagamit niya. Kumbaga ayaw niyang pangunahan na hindi papabor sa kanila yung desisyon ng kataas-taasang hukuman. Jonathan? Alright, maraming salamat sa iyo, Sandra Aguinaldo. Alamin naman po natin ngayon ang sitwasyon sa labas ng Senado
Nandun po yung mga taga-suporta ni Senador Ronald Bato de la Rosa at naroon po ang kasama nating si Oscar Oida. Oscar, ano ang nangyayari dyan? Ano nakikita mo? Well, Jonathan, hanggang sa mga sandaling ito ay napakarami pa mga tao no dito sa may labas ng Senate compound. Particularly sa labas ng gate ng Senate compound, no, nandito pa rin yung iba't ibang grupo na nagsasagawa ng kanilang programa, no. Yung iba programa ng pagsuporta, iba programa ng pagprotesta, no. Yung pagprotesta, mula kaninang umaga hanggang ngayong hapon nga nagdatingan nga yung iba't ibang grupo tulad ng Bayan. Tapos ngayong hapon naman yung Bayan Youth, Tindig Pilipinas, Atom at iba pa para ipagsigawan yung kanilang panawagan, no, na matuloy yung paglilitis kay VP Sara at para sa pag-aresto naman kay Senator Bato de la Rosa. Andito rin naman yung mga supporters, mga pro-Duterte supporters, mga sumusuporta kay Senator Bato de la Rosa na pinapanawagan naman na siya ay maproteksyonan, no, laban sa pag-aresto. At hanggang sa mga sandaling ito ay nandito ang magkakabilang grupo at ang mga pulis naman ay natiling matagumpay sa paghihiwalay sa kanila. Kanina, nagkaroon ng bagya lang, no, konti-konti lang naman na tensyon ng magpang-abot, no, ng kantsawan. Kantsawan lang naman yung magkabilang grupo, no. May mga nagkabatuhan ng mga aligasyon at kantsaw at agad naman silang naharang ng mga pulis na plano na talaga ng pamunuan ng Philippine National Police mulat sa poll dahil nga yun daw yung key para nga maging mapayapa yung sitwasyon dito sa labas ng Senado ay kung hindi papayagan na magkadikit itong mga nagpapahayag ng kanilang mga salubin patungkol sa mga issue na nababalot ngayon dito sa Senado. Jonathan? Oscar, gaano kalayo sa isa't isa yung mga taga-suporta ni Senator Bato de la Rosa at yung ibang grupo? Well, hindi naman gaanong malayo, Jonathan, no? Pero yung pagitan nila ay napapagitan sila ng napakaraming mga pulis. Sa taya nga dito kaninang umaga, nasa 1,200 na kapulisan ang dineploy dito sa paligid ng Senate compound. No? At mukhang sumasapat naman ito para nga mapanatiling mapaayos. Sabi kanina ni NCRPO Chief, no, General Abirin, na nakipag-usap naman siya sa magkabilang panig, no, at nakiusap siya na wag nang umantong pa sa girian. Pero batid din naman nila na hindi ito may iwasan kung magkakadikit itong mga nagbabanggaan na grupo. Kaya minabuti nila na harangan, no, make sure na hindi makakatawid sa kabilang side yung bawat isa para mapanatili ang kaayusan dito sa labas ng Senate compound. Jonathan? Oscar, nung Lunes, may mga sound system set up pa yung mga taga-suporta ni Senator Bato. Pero ngayon, sa nakikita ko sa video, megaphone na lang yung ginagamit. Wala na yung sound system nila dyan? Pinagbawalan na ba yun ng pulis? Oo. I don't know kung may pinagbawal, no? Kasi kanina nung nagsagawa naman ng kanilang programa yung Tindig Pilipinas at Bayan Youth, no, parang nakagamit naman sila ng, hindi ako lang sure, pero parang nakagamit naman sila ng genset. So ito lang pong pinagbawalan yun. Yung mga nandito naman, meron pa rin sila mga gamit, no, na yung mga banda, mga ganyan, megaphones. Pero yun nga, yung stage, sa buong maghapon, wala naman nakapag-set up noon, yung mga malaki ang stage. Yun ang tinatanong mo, Jonathan. Oo. Malayo ba sila mismo dun sa gate nung Senado, Oscar? O malapit lang din? Well, malapit lang din. Ang nagiging parang pinaka-key dito is yung pinaka-square ng Senate gate, no? Yung paglabas mo ng Senate gate, yung pinaka-square noon, nahaharangan yon ng mga pulis. Kaya magkabilaan sila. So hindi nakakatawid yung grupo sa kabilang side. At yun nga yung nagiging key so far, no? Kaya nagiging maayos ang sitwasyon. Jonathan? Oscar, can you share kung ano ba yung mga sinasabi ng mga taga-suporta ni Bato de la Rosa, Senator Bato de la Rosa, dyan sa kanilang programa or rally? Well,
Well, it's the same sentiments, no, na sineshare ng senador, no, pag na siya ay nai-interview na wag hayaan na maaresto, no, ng taga-ibang bansa ang isang Pilipino, no? Plus yung mga syempre yung mga usual lang ng allegation, no, na singilin yung mga boboto for impeachment, no? May mga ganun silang panawagan at iba pa, Jonathan. Alright. Maraming salamat sa iyo, Oscar Oida. Nagsalita po si Senador Bato de la Rosa sa Facebook Live kani-kanina lang. Panoorin po natin. Magandang hapon mga kababayan. Meron po tayong natanggap na impormasyon na pagkatapos sa aming session itong araw na ito, meron na po mga operatiba ng NBI at ng CIDG ang pupunta dito para ako'y aristuhin. Ako po'y nananawagan sa inyo. Sana tulungan niyo ako. Huwag po tayong papayag na another Pilipino ay dadalhin sa dahig. Pangalawa, kay Pangulong Duterte. Ako po nanawagan sa inyo na sana pumunta kayo dito, tulungan niyo kami, mag-vigil tayo dito sa harapan ng Senado. Ako po nakikiusap sa inyo kung kayo'y meron pang puso para sa ating bansa. Sana pumunta kayo dito. Ako nanawagan sa inyo. Lahat ng mga Pilipino na may puso para sa ating bansa, para sa kinabukasan ng ating bansa, pumunta na po kayo dito sa harap ng Senado at para mapigil itong kanilang plano na tayo ay aaristuhin at dadalhin sa dahig. Hindi po katanggap-tanggap yan para sa ating Pilipino. So mga kaibigan ko, lahat ng Pilipino, ako nanawagan sa inyo. Pumunta po kayo dito sa harap ng Senado at mag-vigil tayo. Hindi tayo papayag na another Filipino will be brought to dahig just because of politics. Ako po isang tapat na pulis, tapat sa serbisyo. Bakit nila ako ginaganito? Nananawagan po ko sa inyo mga kaibigan, kung kayo ay na-frustrated noon sa panahon ni Pangulong pagdala nila kay Pangulong Duterte doon sa dahig, sana hindi na ito masusundan pa. Maraming salamat mga kaibigan. Hindi po ako nanawagan ng violenting pag-aaklas. Ako po'y nananawagan. Yan po si Senator Bato de la Rosa. Narinig po natin sa kanya mismo na may nakuha siyang impormasyon na ngayong araw, pagkatapos ng sesyon, ay posible raw siyang arestuhin gamit yung arrest warrant ng ICC. So, base doon sa kanyang sinabi, mukhang hindi pinagbigyan ng Supreme Court yung hiling niyang TRO dahil ito sinasabi niya meron daw aaresto sa kanya pagkatapos ng sesyon ng Senado ngayong araw na ito at nananawagan niya siya sa kanyang mga taga-suporta na pumunta doon sa Senado kahit sa labas at magkaroon ng vigil para suportahan siya dahil matagal naman na sinasabi ni Bato nitong mga nakaraang araw na ayaw niyang pumunta sa The Hague. Pero noong mga nakaraang taon, ang sinabi niya ay handa siyang sa arrest warrant ng ICC. Pero ngayon, ang sinasabi po ni Senator Bato ay hindi niya gustong pumunta sa The Hague dahil wala naman daw Pilipino na gustong magpasailalim doon sa trial ng banyaga o ng dayuhan. Kanina, yan po ang inaabangan natin ngayong araw na ito. At ang sinabi niya ni Sandra Aguinaldo Caena sa kanyang report, yung OSAA o yung Sergeant at Arms ng Senado ay titiyakin na hindi magkakaroon ng komosyon o ng gulo sakali man pong may pumunta doon ng mga ahente ng NBI at magsilbi ng arrest warrant kay Senator Bato de la Rosa. Sa video na napanood natin, mukhang si Senator Bato ay nasa loob pa po ng Senado at nasa opisina. Hindi lang natin alam kung yun ba ay nasa loob ng kanyang opisina. Kasi kanina ang sabi ni Sandra Aguinaldo, nakita niya si Senator Bato mula doon sa plenaryo ng Senado, sumakay ng elevator at hindi natin alam kung siya ba'y umakyat punta sa kanyang opisina or bumaba.
Pero ang nakita nga natin sa video, mukhang nasa loob pa ng Senado at nasa loob ng isang opisina ni Senator Bato de la Rosa. Dalawa po yung binabantayan nating balita sa loob ng Senado. Bukod dito po sa posibleng pag-aresto kay Senator Bato de la Rosa gamit ang ICC arrest warrant, kanina naman po ay nagkagirian sina Senator Kiko Pangilinan at Senador Robin Padilla. Pero ang sinasabi po ng Sergeant at Arms ng Senado, hindi naman nagkapisikalan, hindi naman nagpang-abot. Nagkataasan lamang ng boses, nagkasagutan habang sila ay nasa Senator's Lounge. Yung Senator's Lounge po, ayan, kung makikita nyo sa video, nasa likod po yan ng upuan ng Senate President. So sa kalagitnaan ng sesyon, nag-break yung mga senador at pumunta dyan sa loob ng Senator's Lounge. Ayun po yung loob ng Senator's Lounge. Ayun po yung entrance papasok sa Senator's Lounge. Ang sabi kanina rin ng ating kasamang si Marisol Abduraman, huling nakita si Senator Bato de la Rosa mga bandang alas 4 ng hapon doon sa loob ng plenaryo bago ito lumabas. Umattend muna siya ng session ngayong araw na ito and then lumabas siya kasama yung kanyang abogado at sumakay nga sa elevator. Kasi yun na rin yung oras na sinabi ng abogado ni Senator Bato de la Rosa na may desisyon na yung Supreme Court doon sa inihain nilang TRO. At kay Senator Bato de la Rosa na natin narinig, may impormasyon siya nakuha ngayong araw na ito. Pagkatapos ng sesyon, posible raw siyang arestuhin gamit ang ICC arrest warrant. Sa punto pong ito ay makakausap natin si DILG Secretary John Vic Remulla. Secretary John Vic, magandang hapon. Si Jonathan Andal po ito. Yes, sir. Sir, Magandang hapon po. Opo, ikukumpirmahin lang namin sa inyo. Mayroon bang mga pupuntang mga operatiba sa Senado ngayon para arestuhin sa Senator Bato de la Rosa? As far as the PNP is concerned, stand down kami until further orders. Okay, so yung subpoena from CIDG, wala na rin po yun, ano? Yes, this morning we informed the good senator na it is canceled, but we will call on him on a later date. Meron bang kayong coordination with or pakikipag-usap man lang from the DOJ kung ano po ang posibleng mangyari ngayong araw? Kasi ang sinasabi ni Senator Bato de la Rosa, may impormasyon daw siya nakuha na ngayong araw ay posible siyang arestuhin pagkatapos ng sesyon. May natanggap po kayong ganong impormasyon din, Secretary John Vic? Matagal ang meeting namin kanina ng SOJ the entire morning. Marami yung pinag-usapan. Walang nabanggit sa akin na ganyan. Okay, kung may magsaserve po ng warrant of arrest, hindi yon pulis. Hindi police, hindi DILG. Alright. Ano po ang... At kung may helicopter may rumors kasi na may helicopter doon na darating, di ba? Just to make it clear, no authorized helicopters from the PNP are dispatched. Wala kaming inauthorized. Number two, helicopters do not fly at night. So I doubt kung may darating ngayong gabi. Alright. Doon naman po sa mga police, sir, na nasa labas ngayon ng Senado, ano ang bilin ninyo sa kanila, DILG? Ano lang yan, we're just keeping them there kasi it can get unstable anytime dahil yung mga isug, yung maraming mga grupong dumadating eh. So when there's a crowd forming, we have to protect the senators. Baka naman magkasuguran dyan, di ba? So they're just merely to maintain peace and order. Opo. Are you aware, Secretary John Vic, kung papaano yung magiging travel arrangement kung sakali mang matuloy yung pag-aresto kay Senator Bato de la Rosa at dalhin siya sa The Hague? I have no knowledge of that. Alright. Hanggang kailan po yung mga pulis sa labas ng Senado, sir? As long as we have to protect the senators, we will be there. Alright. Maraming salamat po sa inyong oras, si Secretary John Vic Remulla. Okay, sige. Ang sabi ni Secretary John Vic Remulla, hindi pulis. Kung may aaresto man ngayon kay Senator Bato de la Rosa, hindi yan mga pulis. Well, nung Monday naman, ang nag-attempt na mag-aresto
kay Senador Bato ay mga ahente ng NBI. Ang NBI po ay nasa ilalim ng Department of Justice. So, yung subpoena na unang nirelease o nilabas ng CIDG para kay Senator Bato de la Rosa, binawi na ngayong araw. Sabi ni Secretary John Vic Remulla, kaninang umaga lang, binawi na nila yung subpoena. Ang aabangan natin, siguro, subukan natin makuha yung panig naman, no, makapanayam yung from the DOJ or NBI para malaman kung paano yung magiging setup kung sakali mang itutuloy nila ngayong araw. Kung totoo yung sinasabi ng Senator Bato na ngayong araw na ito, after ng session, aarestuhin siya ng mga otoridad. Sabi naman ni Secretary John Vic Remulla, hindi totoo yung may naka-standby na helicopter from the PNP dahil para kay Senator Bato de la Rosa. At ang hindi nga raw, tama nga naman yun, hindi naman lumilipad yung helicopter sa gabi. Ito po napapanood nyo sa inyong screen ay ang kuha po sa labas po yan ng Senado. May mga nakabantay po dyan na mga pulis. Ang sabi ng NCRPO, maximum tolerance ang ipatutupad nila sa mga taga-suporta at hindi taga-suporta ni Senator Bato de la Rosa na nandiyan dyan sa labas ng Senado. Malapit lang po yan sa may gate ng Senado, itong lokasyon na nakikita ng mga taga-suporta o ng mga grupo na kitipon-tipon dyan. Kita rin nyo yung mga pulis din ay naka-barikada, may police shield. Batuta ba ito, nakikita ko na bit-bit ng mga pulis at naka-helmet din sila. Oh. Alright. Ito po nakikita rin nyo sa inyong screen ay press briefer mula sa Supreme Court. Sa Office of the Spokesperson, babasahin po natin ang laman ng press briefer mula sa Supreme Court. Supreme Court and Bank during its special session today, May 13, acted on GR number 278747, Rodrigo Roa Duterte and Senator Ronald Bato de la Rosa versus Honorable Lucas Bersamin et al. The Supreme Court issued a resolution requiring respondents to comment on the urgent manifestation with omnibus motion and extremely urgent supplemental manifestation with motion filed by petitioner Senator Bato de la Rosa with a non-extendable period of 72 hours from receipt. The resolution shall be released and deemed served on the parties and their counsels upon its upload on the eCourt Philippines and publication in the SC website. Senator De La Rosa was likewise directed to file his reply within a non-extendable period of 72 hours from receipt of the respondent's comment. The SC held that this is without prejudice to the court taking any interim or urgent measures as prayed for by Senator De La Rosa should it become necessary. On May 11, 2026, Senator De La Rosa filed the urgent manifestation in response to reports that the International Criminal Court had issued a warrant of arrest against him in connection with its drug war investigations. Senator De La Rosa sought a temporary restraining order, a writ of preliminary injunction or status quo ante order to prevent his arrest, detention, or transfer without prior judicial authorization. He also questioned the validity of a subpoena issued by the Philippine National Police CIDG, directing him to appear at Camp Crame regarding alleged extrajudicial killings during his time as Davao City Police Director. On the same day, Senator De La Rosa filed the supplemental manifestation alleging that the National Bureau of Investigation operatives attempted to block his entry into the Senate session hall and that former Senator Antonio Trillanes presented what he claimed to be a copy of an ICC arrest warrant against him. Senator De La Rosa prayed for a TRO and SKAO prohibiting the NBI and Trillanes from arresting or detaining him or serving any ICC warrant or other foreign document. So, base po dito sa press briefer ng Supreme Court, pinagkokomento lamang ng Supreme Court yung mga respondents, si Senator Bato de la Rosa at sina Honorable Lucas Bersamin, yung dating Executive Secretary, tungkol po dito
sa final niya ang TRO sa Supreme Court para pigilan nga yung pag-aresto sa kanya gamit yung ICC arrest warrant. Samantala po, humingi naman tayo ng dagdag na detalye tungkol dito sa nilabas na press briefer ng Supreme Court mula kay Mariz Umali. Mariz? Yes, Mariz? Yes, sorry, hindi ko narinig kung sino yung anchor natin, ano? Pero nandito tayo ngayon sa Korte Suprema at kalalabas-labas lamang ng resolusyon ng Special On-Bank, no? Sa katunayan ay naka-writing break ngayon ang mga justices, pero dahil nga dun sa urgency nitong resolution na ito, or I mean the motion, the urgent manifestation and omnibus motion na isinumite ng kampo nila Duterte at ni Bato ay nagsagawa sila ng special on-bank session kaninang umaga at naglabas na nga ng resolusyon ang on-bank ng Supreme Court of the Philippines sa isinagawang special session ito ngayong umaga. Kaugnay ito sa petisyon ni na former President Rodrigo Duterte at Senador Ronald Bato de la Rosa laban kina Executive Secretary Lucas Bersamin at iba pa. Sa ilalim nitong GR number 278747, inatasan ng Korte Suprema ang mga respondents na maghain ng kanilang komento. Komento pa lang sa urgent manifestation with omnibus motion at extremely urgent supplemental manifestation with motion na isinampa nila De La Rosa sa loob ng hindi lalagpas sa 72 hours mula sa pagkakatanggap nila ng abiso. Ayon sa Supreme Court, ang resolusyon ay tinuturing na ring na-serve na sa mga partido at kanilang mga abogado sa oras na ito ay mai-upload sa e-court. So kahit na hindi physically matanggap ng mga respondents, kapag ito ay mai-upload na sa eCourt PH at mailathala sa website ng Korte Suprema ay deemed served na rin itong resolution na ito. Inatasan din sa De La Rosa na maghain ng kanyang reply sa loob ng hindi lalagpas sa 72 hours matapos matanggap ang komento ng mga respondents. Binigyan din ng Korte Suprema na ang nasabing hakbang ay without prejudice sa paggawa nito ng anumang interim o agarang hakbang sakaling kailanganin, kaugnay ng mga hinihiling ni De La Rosa. Noong May 11, Jonathan, naghain si De La Rosa ng urgent manifestation matapos lumabas ang mga ulat na naglabas na nga ng arrest warrant para sa kanya ang International Criminal Court at kaugnay ng investigasyon sa madugong gyera kontra droga. Ito lang nitong Monday lang ito, Jonathan. Sa kanyang petisyon, humihingi si De La Rosa ng temporary restraining order, writ of preliminary injunction o status quo ante order upang mapigilan ang anumang pag-aresto, pag-detain o paglipat sa kanya ng walang pahintulot ng korte. Kinwestiyon din niya ang subpoena na in-issue ng Philippine National Police Criminal Investigation and Detection Group na nag-uutos sa kanyang dumalo sa Camp Crame kaugnay ng mga paratang ng extrajudicial killings noong panahon na siya ay dating direktor dating hepe pa ng pulisya sa Davao City. Although moot na to dahil nga binawi na rin ng CIDG yung kanilang subpoena. Sa kaparehong araw, naghain din sa De La Rosa ng supplemental manifestation kung saan inihaing nagtangka umanong hadlangan ng mga operatiba ng National Bureau of Investigation ang kanyang pagpasok sa session hall ng Senado. So inihain din niya na ipinakita ni former Senator Antonio Trillanes IV ang sinasabi nitong kopya ng ICC warrant of arrest laban sa kanya. Dahil dito, humihingi rin si De La Rosa ng TRO laban sa NBI at kay Trillanes upang mapigilan ng anumang pag-aresto, pag-detain o pagsisilbi ng ICC warrant o anumang dayuhang dokumento laban sa kanya. Ayon sa SC, maaaring ma-download ang kopya ng resolusyon at mga available na pleadings sa current cases section ng website ng Korte Suprema. Ang kasong ito ay for now, Jonathan, comment pa lang ang hinihingi from both camps, no? Dito sa inilabas na resolusyon, tinitingnan natin kasi talagang kalalabas lang, no? Wala pang 5 minuto to. Wala pa tayong nakikita rito kung ginrant or not yung temporary restraining order. Ang nakalagay pa lang kasi rito ay humihingi ng comment from the respondents. So bigyan ko lang kayo ng backgrounder on this. Yung kasong ito kasi ay nag-ugat sa patuloy na investigasyon ng International Criminal Court sa madugong anti-drug campaign ng administrasyong Duterte, no, ni dating
Pangulong Rodrigo Duterte. Noong 2018, formal na inanunsyo ni Duterte ang pag-alis ng Pilipinas sa Rome Statute, ang kasunduan na lumikha sa ICC. Naging effective yung pagkawala ng Pilipinas sa ICC noong March 2019. Pero nilinaw ng ICC na may jurisdiction pa rin sila sa mga krimeng nangyari habang miyembro pa ang Pilipinas sa ICC. So nakatuon yung investigasyon ng ICC sa libo-libong napatay umano sa war on drugs mula nang maging alkalde si Duterte sa Davao City. Alright, babalikan po natin yung report na yan ni Mariz Umali maya-maya lamang. Sa punto pong ito ay makakausap muna natin si dating Senador Antonio Trillanes IV. Magandang hapon po, former Senator Trillanes, si Jonathan Andal po ito. Magandang hapon po sa inyo, Jonathan. Alright, Senator, Sir, kamusta po? Tuloy po ba yung pag-aresto ngayong araw kay Senator Bato de la Rosa? Kasi naglabas siya ng video kanina, ang sinasabi niya, meron daw siya nakuhang impormasyon na pagkatapos ng sesyon ngayong araw, susubukan daw siyang ulit arestuhin. Totoo po ba yun? At sino po ang magsaserve ng arrest warrant? Well, wala po akong nabalita ang impormasyon na aarestuhin siya ngayon. Okay. So ano lang po ang nakuha niyong impormasyon tungkol po dito sa sinasabi ni Senator Bato de la Rosa na posible siyang arestuhin? Kayo po ba ay nasa Senado ngayon or nasa labas ng Senado or wala naman po? Wala po. Siguro napaparanoid na lang yan si Bato sa ngayon kasi hindi niya nakuha yung temporary restraining order. So alam niya na wala na siyang legal remedy to stop the arrest. At yun po. Pero sir, dun sa nilabas ngayon ng Supreme Court na press briefer, ang sinasabi nila, pinagko-comment lang yung mga respondent doon sa urgent manifestation and omnibus motion ng Senator Bato de la Rosa. Hindi pa sinasabi kung granted or denied yung kanyang motion na TRO. Hindi po. Pagka hindi na grant, ibig sabihin, na-deny na yung TRO. Ganun lang po yan. Tapos that is consistent with their with the position na ginawa ng Korte Suprema doon sa pag-aaresto kay Duterte. So humingi rin siya ng TRO that time, hindi rin naman grant yun. Okay, so sa pagkakaalam po ninyo, denied na. Wala nang ilalabas na TRO ang Supreme Court? Ganun po ba sa pagkakaalam ninyo? Yes, ganun po ang pagkakaalam ko. Opo. Kanina ang sabi nakusap namin si Secretary John Vic Rimulya, ang sabi niya hindi PNP ang mag-serve ng arrest warrant kay Senator Bato de la Rosa. May alam po ba, may impormasyon po ba kayo kung sino? NBI pa rin po ba? I believe so. Sa travel arrangement, may impormasyon po ba kayo nakukuha kung sakali mga arestuhin si Senator Bato de la Rosa, paano siya dadalhin sa The Hague? Sa ngayon po, hindi ako privy sa mga ganyang operational details. Pero we will have to assume na pagka gumalaw yung mga otoridad, alam na nila kung saan dadalhin yan si Bato, whether may temporary holding area o dediretso na sa The Hague. Ano po ang gusto nyo, kung mapanood man ito ni Senator Bato de la Rosa, may gusto po ba kayong sabihin sa kanya? Alam nyo, ganito po, kung sino man yung nanloko sa kanya na lumabas siya at ginaranti siya na hindi siya maaresto at walang warrant, kasi ganun yung pinangako sa kanya, wala daw warrant at di raw siya maaresto, siguro pwede niya nang singilin ngayon. So may nakuha ko impormasyon na may nagsabi sa kanya na pwede siyang pumunta ng Senado dahil wala namang mandamiento de aresto. Pero di ba sinasabi na before ni Ombudsman Jesus Crispin Remulla na may arrest warrant na sa ICC at yun ang dahilan daw kaya siya nagtago? Yes, pero nung over the weekend, di ba may mga nag-clarify sa ICC kung meron nga bang warrant, ang sinabi ng ICC, walang public warrant na in-issue. So yun ang pinanghawakan nila, hindi nila alam, merong sealed warrant na na-issue. And there is a difference. May impormasyon po ba kayong nakuha kung sino kaya yung nagsabi kay Senator Bato na pwede ka nang pumunta rito ngayon sa Senado, hindi ka naman maaaresto? Yung mga kasamahan din niya yan dyan sa bloke nila.
Tingin nyo para... Well, it's a big, no, whatever, whoever it is, it was a blunder on his part kasi nung nakatago siya, hindi naman siya hinahanap. Ngayon, andyan dyan na. Tingin nyo sinabi yan kay Senator Bato de la Rosa para makakuha ng boto at magkaroon ng palitan ng liderato sa Senado? Ganun lang po. Yun ang dahilan at para yan, konektado po yan dun sa impeachment ni Sara. At so, akala niya, all is clear, pero obviously hindi. Hindi ganun. Alright. Maraming salamat po sa inyo, sa inyong oras, dating Senador Antonio Trillanes. Maraming salamat po. Balikan po natin yung presser na nilabas ng Supreme Court. Ang nakalagay lang po sa presser ay pinagko-comment yung mga respondent, yun, itong mga finailan nitong nila Senator Ronald Bato de la Rosa. Ayan po si dating Executive Secretary Lucas Bersamin. Pero hindi ganun kalinaw sa presser kung yung ba ay talaga bang wala nang ilalabas na TRO doon sa arrest warrant ng ICC o meron pa rin bang ilalabas na TRO. Pero ang sinasabi ngayon ay dating Senador Trillanes, ang pagkakaintindi niya doon sa nilabas na press briefer ng Supreme Court, hindi ginrant yung TRO. Wala talagang ilalabas na TRO para kay Senator Bato de la Rosa. At ang sinasabi rin naman ni Senator Bato kanina, may impormasyon siyang nakuha na ngayong araw po na ito, siya ay maaaresto, posibleng arestuhin pagkatapos ng sesyon sa Senado. Ito pong nakikita nyo sa inyong screen, yan po ay kuha pa rin sa labas po ng Senado. May makikita tayong watawat ng Pilipinas. Hindi lang tayo sigurado kung ito ba ay mga taga-suporta ni Senator Bato de la Rosa o yung kabilang grupo naman. So yun po ang aabangan po natin ngayon, o mga kapuso, tumutok lang po dito sa GMA News kung yung sinasabing posibleng pag-aresto kay Senador Bato de la Rosa doon sa Senado gamit po ang arrest warrant mula sa ICC. Ako po si Jonathan Andal. Ito ang GMA News. Walang kinikilingan, walang pinoprotektahan noon at ngayon, serbisyong totoo.